Hello Internet, welcome back sa Pinoy Free Coder Channel at welcome back sa ating third part ng ating ginagawang project which is gumagawa tayo ng e-commerce landing page o website gamit ang Laravel 12 at React as a front end. Okay, ang next naman natin ay gagawa tayo ng products route. So yun yung landing page ng ating products. So dapat pag-click ko ng products, ay may lalabas na page, no? Okay, so balik tayo dun sa ating product controller. At kailangan natin gumawa ng index, no? Okay, so public function, index, yan ay tatanggap ng request, type response. So yung return nga, ha? Okay, so yung request, kailangan natin kunin sa... ito na pala siya yung request. So hindi na kailangan kunin. So yun yung ating request. Tapos yung ating gagawin ay yung ating product o yung ating query sa equals to product, query. Tapos if request field category, idadagdag natin tong query where category. Okay, so nasanay na ako ng single quotes. So dapat single quotes na rin doon. Okay. Equals to request category. Okay, so gagawin natin guys pag gagawa muna tayo ng base query, no, na variable. Tapos every time na yung ating request ay may laman na category, saka natin idadagdag yung query na where category equals to request category. So kung wala naman, regular na query lang, no? Tapos kailangan din natin, so copy-paste ko na lang, ha? Copy-paste, kailangan din natin yung ating, so Control D, ha? Control D, yung ating brand. Tapos space, search. Yan. So pag may search, may sina-search naman, no? Pero itong where ng search ay medyo kakaiba. Nung gagawin natin, ito ay magiging name. Tapos magsusupply tayo ng like. Kasi wildcard, ha? Kasi encapsulate natin yung request sa percentage. Gaya na ginagawa natin sa ating SQL. Okay, so yan yung pagka-wildcard, ha? Okay, then product. Gawa tayo ng variable na products pala, no? Hindi product, products. Tapos query, latest, paging 12. So 12 na products, ha. Tapos category o categories equals to product, distinct. Tapos ipa-plug natin yung category. Okay, so sunod ay brands equals product, listing, where not null equals brand. As ipa-plug natin yung brand. Okay, sa eloquent yan na guys, ha. Tapos tawagin natin yung inertia, render. So ito hindi pa existing yung na to, no? Yung page na to. So kukunin natin yan sa products, tapos index. Close na natin. Tapos yan ay tatanggap ng isang array na products. Supply natin dito yung products na kulang ng S. Okay, products na variable. Tapos category o categories. Tapos yung ating brands. Tapos yung ating filters. Sa search naman ito manggagaling, ha. So request only
ito lang yung tatanggapin natin ha, category, tapos brand, tapos search. Okay. So meron tayong error dito. So hindi dapat closing ano. Okay. Okay. So ang ginawa lang naman natin guys, ito na yung distinct block saka where not null. Kinuha lang natin lahat ng category doon sa products na database saka lahat ng brand, no? Kasi i-display natin sila as a filter option doon sa ating landing page. So dapat meron tayong access sa mga yan ano. Okay, so yan yung ating index function. So sumunod naman natin, gagawa tayo ng ating route. So do sa web.php, ang gagawin natin ay siguro dito na lang no, para maganda. Get. So pag tayo napunta sa products na route, tatawagin natin ay product controller class. Tatawagin natin yung index na function at papangalanan natin siyang products dot index. Okay. So, ang kulang na lang ay yung ating page, no? So, dito sa ating page, sa products, gagawa tayo ng ating index.tsx. Tapos, wrap.ce lang tayo, no? Tapos, minimize ko na yung form natin, ay yung browser natin, file browser. Tapos, ito ay magre-return ng products. Okay. Tapos, try natin na. Okay, so wala pa. Wala nangyayari kasi kailangan nating index. Okay. Okay, so nakalimutan ko na naman, no? Ito pala ay capital I. So kasi yun ang traditional. So ito i-rename natin. Dapat ito ay capital I. Okay, so hindi small I, ha? Tapos try ulit natin. Yun. So ito na yung ating products. Okay, so dito sa ating products, kailangan natin tawagin yung ating main layout. Okay, so ito ay hindi nag-auto name. Ano? Okay, so yan, meron na tayong navigation sa footer. Tapos ito lalagyan lang natin siya ng head. So yung head na yan ay galing sa React or inertia. Lalagyan natin siya ng title na ang pangalan ay products. Okay, so yan, meron na tayong title, ano? Tapos tanggalin na lang natin ito muna, no? Tapos div, class px4, tapos py 8, tapos mx auto, max width 7 pixel, tapos yung pag small device, medyo makapal yung ating padding. Okay. So dito kailangan lang natin ng breadcrumbs, ano? So navigation, tapos kailangan natin ng unordered list, ordered list, tapos li, tapos sa loob ng li meron tayo dapat link. Okay, so yung link ay manggagaling sa inertia, no? Tapos href, yung pabalik to dapat sa home. Tapos kailangan lang natin ng li, separator, another li para sa products. Okay, so itong ating mga li ay walang, ito na lang href sa OL, flex, tapos items, center dot to text sm. Okay, so itong navigation natin, kailangan natin ng MV6 at kailangan natin ng style tong link natin, ano? So class name,
Text gray 500 tapos over natin ay text primary 600. Okay, ta's itong ating product, class name, ah, font medium, text gray 900 tapos ito gawin din natin text, gray 400. Okay, so the best way talaga guys ay gumawa ng separate component dito na sa mga breadcrumbs. Pero yun, sa tutorial na 'to hindi ko na siya gagawin. Pero kung kayo ay nagawa ng mga system, the best na ito ay i-store niyo rin sa isang component, mini component ano, tapos i-supply niyo na lang as parameter yung mga links tapos i-lo-loop through niyo na lang. So yun yung the best. Okay, so dito sa baba ng ating products kailangan sa lab pala 'no, kailangan natin ng another div. Kasi itong ating div ay flex, item, center, justify between, MD8. Okay, so magkakaroon tayo ng dalawang portion. No? So, yung isang portion, so products, H1, isang portion doon sa settings ng pag-filter, yung kabilang portion naman, yung display ng products. Okay. So, text gray, 400, 900 natin yan. Tapos font bold kasi main header siya, no? Okay, so yun yung products natin. Tapos ilalagay lang natin dito yung ating products. Okay, so wala pa to, no? So kailangan natin tong kunin. So products, product, font. Okay, so wala pa tong products na to kasi gagawin pa natin siya. So dito sa taas, rename natin to ha. So control D, product index. Ayan, parang ano tayo, professional, formal. Okay. Tapos ito ay may ilang interface tayong gagawin dito, no? Filters. So ano muna yung ating filters ay tatanggap ng category, optional, string, tapos brand, optional string, tapos search, optional din yung search natin, tapos string. Sunod na yung ating interface, product, index, props. Yan ay tatanggap ng products, product. Okay, so yung product natin ay galing sa types. Sumunod ay categories, string of array. Okay, ito yung sa mga filter natin ha. Tapos brands, string of arrays. Tapos yung ating filter, filters, filters. Yeah. Okay. So, kailangan natin mag-paginate ha. So, gagawa tayo ng interface, pagination. Kasi yan ay tatanggap ng, so, data T. So, current underscore page number. Tapos, last page underscore number. Per page colon number. Tapos yung ating total number din yan. Tapos yung ating links para sa ating pagination. Ano? Yan ay isang array of objects. Yan ay tatanggap ng URL. So string or null. Tapos label, string. Tapos active boolean. Okay, so yun yung paginate. Tapos yung paginate, encapsulate natin yung ating product. Ano? Pagination. Isusupply natin dito yung ating product or yung ating data. Okay, so meron na tayo rito, no? Products, tapos date. Hindi pa, no? Products,
kailangan pa natin siyang i-supply dito, sorry. Okay, so ito ay tatanggap ng product index props. Tapos ilalagay lang natin dito yung ating products, categories, yung ating brands, saka yung ating filters. Okay, tapos products, dito na yung ating total, ano. So 12 products found. Okay, so gano'n na. Tapos ito lalagyan na lang natin ng konting style, ano, class name, MP1, text SM, tapos text, gray na 500. Okay. So sa ibaba niyan ay ilalagay natin yung ating filters, ano. So dito, ano, lagyan natin siya. Okay, so yung button, type button, lalagyan natin siya ng icon na filters o filter, salusive ha. Tapos W4, H4, lagyan natin yung filters. Okay, so yun yung filters ha. Tapos lagyan na natin 'to ng style. So inline flex, item center, gap2, px4, py2, text sm, tapos font, medium, text gray 700, transition colors, tapos yung ating background na BG white, border, tapos border, gawin natin yung parang button. Okay, so gray 300. Okay, so yun na siya. Rounded LG. Tapos pag LG, hidden siya. Tapos pag hover natin, BG gray 50. Okay. So dapat mawawala siya sa dapat hindi pala siya dapat mawawala. So LG hidden. So dapat mawawala siya sa malaking page na. So biglang sumasagad yung aking monitor pero dapat mawawala yan kasi ang ipapakita mo naman natin yung filter para sa mobile, no? Okay, so gagawa tayo ng mga ilang functions dito. So gawin na natin, ano. So dito sa baba bago mag-return, gawa tayo ng state, ano. So is filter open, set is filter open, set is filter open. Yan ay use state false. Tapos constant handle filter change equals to an arrow function na tatanggap ng key, string, tapos ang ating value, no? String din. Cornel. Okay, so new filters. I-spread operator lang natin yung current filters na napasa dun sa taas, ha? Ito, no? Yung napasa dun. Okay, so if value ay existing, no? New filters is equal to new filters as in key as key of filters equals to value, no? Yung siset natin sa kanya. Else, yung ating i-delete natin yung ating new filters of key of ASCII of filters. Okay. Tapos gagawa tayo ng router. So yung router ay galing sa ating inertia, no? Tapos ang gagawin natin ay get. I-route natin sa sarili niya, no? Products. Tapos isusupply naman natin yung new filters. Tapos yung new filters ay pre-preserve natin yung state niya. True.
pati yung kanyang scroll through, preserve scroll through. Okay, so yun yung handle filters natin, ano. Tapos, sumunod ay constant handle clear filters. Ganun din, ano. So, copy paste ko 'to, pero ito walang new filters, 'no. Papasa natin ay empty. Okay, so para ma-filter yung matanggal yung new filters natin at ipakita niya lang lahat ng ating data. Okay, so i-a-apply natin 'yan, guys, 'no. Pero kailangan muna natin siya i-set. Constant has active filters, kailangan natin i-check, 'no. So object that is filters dot length. Ayan, kung merong active niyan, 'no, so magkakaroon tayo ng access. So dito sa button natin, i-set na natin yung ating on click. On click, tatawagin natin yung set is filter open equals to is filter open. So toggle lang, ha. Okay, so sa baba na nito, 'no, sa baba ng ating div dito, gagawa tayo ng div class flex gap 8. Okay, so medyo mahaba-haba 'tong section na 'to, 'no, kaya pagtiyagaan na lang natin. So aside, gawa tayo dito ng aside, 'no, kasi sa left side natin siya ipapakita, no. So class name siya ay fix inset y0 z40, tapos ang kanyang width ay 72 bgy, tapos padding 6. Lalagyan natin ng shadow excel, ano. Yan, makikita niyo, guys, meron ditong parang maliit na square, no, pero mamaya-maya magbabago yan. Transform, tapos transition, transform. So LG relative naman, hindi siya fix. Tapos LG inset auto natin mo sa large. LG say auto din natin to, no. LG shadow none. Tapos LG block. LG W64. Tapos LG shrink 0. Okay, so ito pala ay kailangan nasa loob ng double ticks. Kaya dapat ito ay curly braces, double tick. Kasi dito magkakaroon tayo ng conditional. So if filter is open, magkakaroon tayo rito ng translate x0 or translate negative, translate x full. Okay, so dito sa aside natin, magkakaroon tayo rito ng isang div. Okay, so itong div na to ay magkakaroon ng h2 na filters, tapos isang button na magkakaroon ng x icon para i-close siya, no? So class name w5 h5. Okay, so yun ating filters, no. Lagyan natin ng class flex item center, justify between MD6 LG edit. Okay, tapos sa ating H2 class name text LG font semi bold text gray 900. Okay, kasi itong ating button class name T2 text gray 500 hover text gray
700. Okay. Um, Tapos lagyan natin ng type button. So baka mag-submit, ano. Tapos on click. May nagtatanggap ng function na is filter open calls. Okay. So merong mga ilang condition tayong dapat gawin, ano. So yan ay okay, so na-restart ko ulit yung aking server, ano. So nagtataka kasi ako bigla kahit anong gawing mga CSS tutorial, CSS ano 'no, properties na nilalagay ko katulad nung hidden, dapat naka-hidden siya, hindi to-take effect 'no, yun pala nag-hang na naman yung aking dev server. So kailangan ko na siyang i-restart. So time to time guys, kailangan mo siyang i-restart. So ang gagawin natin sunod ay meron na tayong filter na so hindi siya lumalabas 'pag, hindi, nakaset yung filters natin. So ang gagawin natin, yung clear all, so dito sa baba 'no, sa baba nito lalagyan natin yung clear all natin. Okay, so H2, filters, class, ito ay hidden ano, pero huwag muna nating ilagay para makita natin yung itsura. LG Flex, LG Item Center, tapos LG Justify Between, um, font, Board, text gray, 900. Okay. Lagyan natin yung ating button. Kasi ito yung ating clear all, ano. Tapos, class, text gray, 900. Okay, so siya ay nandito no banda. So kailangan natin siyang ayan oh, nandito siya banda. Okay, so kailangan natin siyang i-move at gawing responsive ano. Pero mamaya na no, tapusin muna natin tong ating script. Kasi kailangan siya ay naka-hidden by default tapos lalabas lang siya pag existing yung ating ano, clear. Okay, so lagyan muna natin siya ng class, text SM, tapos text primary 600, hover text primary 700. Okay, so yun siya, no? So lalabas lang siya. Lalabas lang siya pag siya ay merong active. Merong active na filter. Okay, nawawala na ako guys. No? So ito ay kakat ko, no? So maglalagay ako rito ng has active filters, no? Yung ginawa natin kanina. Tapos saka ko siya ipipaste. Yan, so wala na, no? Wala na yung ating filter. Tapos ito din, yung filters na mismong i-hidden natin siya kasi dapat siya ay sa, yan, dapat sa ano lang siya, sa maliit na screen lang siya dapat lalabas. Okay, so okay na yan, ano? Hidden siya. Ang button natin conditional. Okay, so next naman natin yung mga categories na filter, ano? So, div class space Y6. Tapos sa loob niyan meron pang div, ano? Tapos H3 category. Actually, parang mali nga yung ating ano, no? So, double check natin. Mukhang itong translate aside natin ay mali yung ating ginawang. So, fix inset Y. Wala tayong left. No? Kailangan natin ng left 0.
Okay, so left 0, wala pa rin ano. So left 0, width niya 72, VG white, shadow transform, tapos transition transform. So pag LG, relative naman siya. So ito dapat suusod siya. Wait ha. LG, autosave. Okay, so ito kulang tayo ng LG, colon, tapos translate X 0. Okay, so yun, kita ko na. Okay. So yun kaninang aalangan ako na parang may mali. Okay, so itong ating category, lagyan natin ng class na MB3, text SM, tapos font semi-bold, text gray 900. Okay, tapos sa baba ng ating H3, gagawa tayo ng isang div na may space Y2, tapos magmamap out tayo ha. Tapos so, sa categories natin, mamap natin yung ating category. Okay, so magre-return tayo rito ng walang all curly braces ha. So magre-return tayo ng label. Okay, so yung label na yan, kailangan natin ng key category. So dapat walang ano ha, walang duplicate. Okay, so flex, item, center, back to, tapos cursor pointer. Okay, so sa loob ng ating input, maglalagay tayo dito ng input radio. Yan, so type radio. So yan ay magkakaroon ng name, category. Tapos i-check ang pag-check niya ay kailangan natin ng logic dito na. So filters that category equals to category. Okay? Tapos yung ating on change, isusupply natin dito yung ating handler, ano? So handle filter change, isusupply natin yung ating category, tapos ang value niya ay category. Okay, so yan, no? Pero wala pa tayong style. Okay, so itong input, sa loob, ano, lalagyan natin yung span. Tapos i-display lang natin din yung ating category. Okay, so yun na siya. No? Kailangan pa rin natin ng class to. No? So lagyan natin siya ng class W4, H4, border, gray, 300, text, primary, 600. Tapos pag focus niya, yung kanyang range ay primary 600 or 500. Okay, so itong span, kailangan na din natin siyang text SM, tapos test gray 600. Okay, so medyo ano natin, space to. Ayun, so yan, ito na yung ating copy filter. Tapos pag clear, okay, so walang nangyayari doon sa clear all. No? So kailangan natin na yung clear all natin. Kailangan natin ng handler dito. Okay, so on click, handle clear filter. Yun, okay, gumana naman. No? So t-shirt, meron tayong 4 found, sweater, 2, jacket 3, tapos pants 2, hoodie 1. Okay, so yun natin mga filter, ano? Okay, so sa baba ng ating categories, pagka baba nito, gagawa pa ulit tayo ng isang div, H3, tapos ito naman yung ating brand. Okay, sa baba naman yung brand, ano? Tapos yung ating class, dapat parehas lang din, ano, MB3, text SM, font medium, text gray,
900. Okay. Tapos sa baba niyan kailangan nating, mag-loop again. So, class space Y2, ilo-loop natin dito yung ating brands. Okay, so similar lang tayo rito 'no, do'n katulad ng category. Pero kailangan natin ng individual ano pala 'no. So, dito sa baba ng loop, kailangan natin ng individual. So, filter, kita niyo pa ba guys? So, ito 'pag nag-ano na lalabas yun dito. Okay, so dito muna tayo para kita niyo yung ano 'no, yung, gagawin nating style. So, 'pag yung filters, category ay existing ano, magkakaroon tayo ng, conditional render dito na button. So, magkakaroon tayo ng individual clear 'no, kasi puwede naman na meron tayong filter sa category saka meron tayong brand tapos gusto lang natin tanggalin yung pagka-filter ng category saka yung pagka-filter ng brand respectively 'no. So, kailangan natin siyang hiwalay, okey. So, yan ay type button, tapos on click, yan ay tatanggap ng isang function tapos handler, clear filter. Yung clear filter, change natin ano handle, filter change pala. Gagawin natin category, ang magiging value niya ay null. Okay, so 'pag tayo nagkaroon niyan, magkakaroon ng clear dito ano, na button. So, lagyan lang natin siya ng class name, text SM, text primary 600, tapos pag-hover niya ay text primary 500. 700 na natin para mas darker 'no. Okay 'yun, okey. So, dapat kung tama ako dapat ito ay same lang ano. So, papalitan lang natin yung query niya. Hindi yung query 'no, yung kanyang condition. So, itong may space Y2 ko lang siya, pero para di na masyadong nagta-type, ipe-paste ko siya dito. Okey, tapos itong mga 'to, papalitan ko siya ng brands. Kasi ito magiging brand ano. So, control D, 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 control D. Papalitan natin siya ng brand. Okay, so lumabas na 'no. So, 'pag ako'y nagkakaroon din dito ng filtering sa brand at puwede ko siyang i-clear ano. Okey. So 'yun, gumagana na yung ating, filterization 'no dito sa ating, sidebar. Okey. So 'pag sa desktop dapat nasa gilid siya. Okey, so next naman natin ay yung ating pag-a-apply ng filters ano. Kasi dito, nandun naman siya 'no. Okey, so nandiyan siya, pero kailangan natin siyang i-apply mismo yung ating filter. So dito sa pinakababa, pagkatapos ng clear, dito 'no sa bago matapos yung aside na tag, maglalagay tayo rito ng, class MT6 tapos button. Ito ay pang mobile lang ha, filters. So sa LG siya ay hidden 'no, pero mamaya na natin siya, tanggalin. So ito 'no, yung apply filters. Tapos, class with full, PX4, PY2, text SM, font medium, text white, transition colors, rounded LG, tapos yung background diyan ay primary, 600 tapos hover, DG primary.
500, 700. Mas dark, no? Okay. So, ano natin, ang gagawin natin, so pag nag-set na tayo ng mga filter, pag-click ko ng apply, yun ang magiging set niya, no? Magiging set open niya. Okay, so on, click. Yun ang magiging set ng ating filter. Sorry guys, nag-hang na ako. So, is filter open false? Okay, so, okay, wala naman nangyayari, no? So, dapat ito kasi ay LG hidden, no? Hindi siya kita. So, yan dapat ay kita lang sa dito. Okay. So, dito lang siya makikita. Okay? Yan. Tapos na yung ating aside. So, sumunod naman natin ay yung ating, kasi ito dapat, para magiging model siya. No? So, maglalagay tayo rito ng parang backdrop. Okay? So, ito ay optional lang naman. Ano? Pero kung kayo ay medyo nasanay na doon sa mga modern application, so dapat kailangan meron tayong ano dyan, backdrop dyan. Conditional rendering. So, pag yung filter ay open, actually, kahit wala na tong close mo, kasi backdrop lang naman siya. So, fixed, inset 0, Z30, BG black. Pero lalagyan natin ng opacity na 30, tapos hidden siya sa LG, syempre, no? Tapos yan, pag on-click, return lang tayo ng function, ano? Tapos set is filter open, false. Okay, so yan yung sinasabi kong parang may backdrop. Tapos pag kinilig mo siya, mawawala yung filter natin. Okay, so yun yung logic ha. Ganun lang yung paggawa nun. Okay, so sumunod natin yung ating product syempre. No? So dito sa pagkatapos ng ating filter, backdrop, class, flex 1, kasi meron tayong aside ha. Tapos itong ating products, lagyan tayo ng products.data.length. So pag siya equals to 0, so pakita lang natin na walang product na available. Okay, so lagyan tayo ng div, tapos t-tag, no products found. Tapos kung meron naman, iba yung gagawin, ano? Pero, yan, para di mag-error, lagyan natin ng fragment muna, no? So, no products found, lagyan natin ng konting style. So, class py12, text center. Yun, para nandun siya. No? Tapos, lagyan natin ng pag yung has filtered active, merong filter na nakaset. Lagyan natin siya ng button, clear filters. Okay, so on click, handle clear filters. Yan. Pero lagyan natin ng style ha. Class NT4, baba natin ng konti, SM. Text primary 600. Hover text primary 700. Okay, so para yan, maklear naman na. So no products pa. Okay, so pag meron naman, so products data length, pag 0 siya, yan ang lalabas. Pero kung meron naman ay, ito yung ating i-display. No? So mag-display tayo rito ng div, class grid, tapos job 6. Sa cellphone, grid coils lang natin siya na 2. Sa large device naman, grid coils 3. Okay, so sa loob niya, kailangan natin mag-loop. So, products.data.map. Magkakaroon tayo ng access sa sync
single data na product. So, tatawagin lang natin yung ating product card. Okay, so sa product card natin, kailangan natin ng key, product.id, tapos dun sa ating product, supply lang natin yung ating product. Okay, so clear to ha? Okay, so ito na yung ating products, yung ating landing page. Okay, so sumunod naman natin ay yung ating pagination. Okay, so sa ating pagination, sa baba na lang natin siya ilalagay. Ano? Siguro dito na pagkatapos. No? So, lagay tayo rito ng pag yung products that last page is greater than 1 and maglalagay tayo rito ng now. Tapos dun sa ating now, maglalagay tayo rito ng loop products that links that back. Magkakaroon tayo ng access sa link, tapos index. Tapos magre-return tayo ng conditional din. Ano? Okay, so sa loob niyan, lulup ulit tayo sa links dot map. Ay din, oh. Kaya antok na talaga. So, product links map, mag-return tayo dito ng conditional, guys. No? So, if not link that URL, sabihin pag hindi siya existing, magre-return tayo ng span. Okay, pag return natin ng span, key, index, kasi nag-map tayo, no? TX3, PY2, text SM, tapos yung ating text gray 400. Okay. Kailangan din natin i-supply dito yung ating product link, ano? So, then zero set HTML, no? HTML link dot label. Okay. So, yun yung product link ha. Tapos, pag hindi naman, ano, pag wala namang, pag may link naman, okay, so pag may link naman, ito, i-close na lang natin to. I-return naman natin ay link, yan, tapos href, link.url. So, kailangan din natin ng index dyan kasi naka-loop. Tapos yung ating class name, lagyan natin ng curly braces na kasi magko-conditional tayo. px3, py2, text sm, rounded lg, transition colors. Kasi ito na yung ating conditional. Pag link active, ang gagawin natin ay magre-return tayo ng VG primary 600 text white. Kung hindi naman, magre-return tayo ng text gray 600 hover VG gray 100. Okay, so hindi natin siya kinita kasi ano ba yung nakaset natin sa product natin? So yung product kasi natin, ang nakaset, kung bubusisiin natin ay 12, ano? Pipaginate siya sa 12. So ang ating product ay 369. So sakto, no?
Ilan ba yung ating product dito? A total of 12. So, hindi nga siya magpe-paginate. So, try natin guys na bawasan, ano, gawin nating 5, tapos refresh. Ayan, makikita natin yung pagination dun, ano. Pero parang merong, kulang pa 'no. So, punta tayo dun sa ating, index na page. So, dun sa link, hmm, lalagyan natin dito yung ating dangerous set HTML, ano. Tapos isusupply din natin dun sa loob ng HTML yung link.label. Okay, so yun na guys yung ating pagination 'no. Tapos itong navigation natin kailangan natin siyang ibaba ng konti. So nav, flex, item center, justify center, gap to, empty 12. Oh, so yun, nag-center na siya, dito na siya. Okay, so may pagination na tayo. Okay, so babalik ko lang guys, no? Ito, babalik lang natin siya ng 12. Tapos refresh. Okay, so tapos na guys yung ating index ng ano, no? Landing page ng ating product. So kung tayo nag-home at nagpunta tayo sa view collection, dito tayo pupunta. No? Tapos responsive na rin siya. Filters. Yan. Ang clear. Okay. So tapos na yung ating landing page ng products. Okay, so next naman natin yung pag-add sa cart. Ano, yun yung logic ng pagka-add ng cart, dapat mapupunta siya dun sa ating cart session tapos proceed na siya sa checkout. Okay, so yun ating susunod na gagawin. Okay, so magandang start point 'to 'no, na ating ginawa kasi masyado madami na rin tayong nagawang code. Gagawin natin sa susunod ay yung ating product, add to cart 'no. 'Pag nag-add to cart tayo pupunta siya dapat dito sa ating, cart icon 'no. So magkakaroon siya ng 1, 2 kung ilan man yung, ma-a-add nating cart. So gagawa rin tayo ng index cart na 'pag kinilik natin yung cart na yun makikita natin kung ilan yung mga product na naka-add dun sa ating cart. Okay, so yun yung ating susunod na gagawin. So, kung na-enjoy niyo 'to guys na 'tong section ng lesson na 'to at hindi pa kayo subscriber, please consider subscribing. I-hit niyo yung bell button para maging updated kayo sa susunod na lesson dito sa Pinoy Free Coder na channel. Again, maraming salamat sa panonood at kita-kita tayo sa susunod na lesson.